Good afternoon, everyone. Good afternoon to our participants here in Zoom and also in on Facebook. This is our MAP Talks for this year, 2023, and we're so glad you guys are here joining us today. My name is Melvin Mosso. I'm one of the board members of MAAP, or Multimedia Arts Association of the Philippines. And today we have a very special guest. One of our speakers here will be sharing his knowledge and his expertise when it comes to design. And I hope you guys can invite your friends, invite your classmates, and all the people you know that like stuffs like this, no, particularly with design. Okay, so let me just introduce our guest speaker. All right, so we have Jetro Olba. He's an illustrator, designer, and visual artist, and he's based in Las Piñas City. And his style is known for his squiggly line work, dynamic colors, and playful energy. And he infuses each of his pieces with a unique sense of fun. And he draws inspiration from the iconic cartoons, comics, action figures, and TV shows of his childhood, and creating works that evokes a sense of nostalgia for those who lived through that era. His passion, Jetro, for creativity and maintaining his style has made his art reach some of the biggest brands. He collaborated with Nike, Philippines, NBA, Philippines, DBTK, H&M, Krispy Kreme, Vans, Slam Magazine, and many more. So, ladies and gentlemen, we have our guest speaker this afternoon. We have Mr. Jetro Olba. All Hello right. guys. Hi. Kamusta sir? Hi, Kamusta sir? Jetro. Thank you. Thank you for Ayan. having me. Ah, kamusta, Jetro? Okay naman Come sir. on. Okay naman Okay po. ka naman Okay ngayon. naman po Ayan. sir. Yes sir. Nasa Las Piñas ka rin lang ngayon, no? Tama ba? At Yes sir. home? Yes sir. I'm Yan. based at home here sa BF. Okay, nice, nice. Ayan. So Mm. siguro may mga taga Las Piñas din dito. Or some of your friends, no? I think in-invite mo rin yung Yes mga sir. contacts mo rin yata. Ayan. We have, how many? We have 22 participants, 20 Yes. participants as of the moment. And I think, sige, if you're ready, you may start now. All right. All right. Yes sir. All right. I'll just share my screen. Okay. Ayan. So, kita niyo na yung screen ko, no? Guys. Yes, Yes, sir. yes. All right. Kita. All right. All right. Sige, sige. Ayun. Okay. First of all, thank you for Maap for inviting me to for this episode of their Maap Talks. So thank you din kay Sir Melvin for inviting me rin for this for this opportunity na ma-share ko kahit papaano yung mga experiences ko on embracing your creative identity. So good afternoon to everyone and thank you sa lahat ng sumali at nagbigay ng oras for this afternoon na sa aming talk. So, sino nga ba ako? Ako si Jetro Olba. Ako isang, ayun, as mentioned kayo ni Sir, ako isang illustrator, designer, and visual artist. And my works are known for its squiggly line work and dynamic colors. Kasi mostly yung works ko is seen on this illustration, ano siya, manginig yung features niya. And most of my works are inspired by the 1980s to early 2000s pop culture that targets cult classic enthusiasts who loves revisiting their yesteryear. So, I mean, hindi ako na-born ng 80s to 9. I mean, I was born in the 90s, pero I just love to play with that concept, yung nostalgia. So, yun yung focus mostly ng mga concept ng gawa ko. And of course, yun nga, by adding my touch of yung squiggly line works and dynamic, vibrant colors. And oo nga pala, ako rin ay isang co-founder and digital design director ng Odin and Grotesque Design Studio, an illustrative branding collective or design studio here in the Philippines. And I am also the creative director of Antibiotic Smile. So Antibiotic Smile is a lifestyle brand focusing rin mostly on nostalgia and something na mga interesado lang kami kasi I'm one of the creative directors then together with my brother. So, ayun, yun yung yun lang yung background ko kung sino man ako. So,
Pakita lang ako ng partial list of brands that I've collaborated with. So I've collaborated with Nike, with NBA Philippines, with H&M, with DBTK, with Graphica Manila, Pokemon, Vans, Slam Philippines, Puma, Market, Krispy Kreme, and many more. So, ayun yung mga list lang of clients that I've worked with. And to be honest, hanggang ngayon, sobrang thankful pa rin ako dahil I had an opportunity to work with them and yung binigay nilang freedom sa akin to expose yung style ko lalo. Talagang sobrang thankful ako. Pakita lang ako ng mga konting works ko lang. So, ito yung mga works ko with Nike, with DBTK, and with Krispy Kreme and Market, or previously known as Chinatown Market. So, ito lang. Pakita lang ako ng konting summary lang ng mga work ko. And I also did some mga exclusive release then with mga events here in the Philippines like Unbox Fest 2022 and Shoe Game Manila, yung Manila Sneaker Expo last year also. And some of this then yung mga works ko with NBA and sa brand ko na Antibiotic Smile. So our top for today, ang topic natin for today is embracing your creative identity. So ano nga ba yung ine-expect natin for this afternoon? So embracing your creative identity. So for this afternoon, i-discuss ko lang kung paano ba natin may enhance yung self-awareness natin sa ating mga creative strengths and weaknesses, and how we can embrace our unique creative style, and at the same time how we can accept yung creative identity natin na part pala siya ng ating part ng ating parang part ng ating buhay yung creative identity natin. So sana this afternoon ang tatry ko is more of like a testimony kung paano yung naging creative journey ko. And hopefully, makarelate kayo sa naging story ko, and malay nyo, ma-apply nyo rin siya lalo na sa mga iba na mga nagsisimula pa lang, mga fresh graduates, or even yung mga nagsa-struggle lalo sa creative identity nila. So, let's explore that journey. So, simulan na muna natin sa umpisa. So, little backstory. So, syempre lahat tayo nagsimula nung bata pa tayo. So, ito ako nung bata ako, sumali sa poster making design contest. So, every one of us, lalo na ng mga born creative talaga or like bata pa lang, gusto na talaga maging artist. Nagsisimula talaga tayo sa mga scratch paper ng mga magulang natin, yung mga nakakalat sa bahay. Dinodrawingan natin ng mga ballpen or mga pencil na ginagamit natin sa school. Tapos, eventually, bibili na tayo ng mga oil pastel, bibili na tayo ng mga colored pencil. Tapos, darating yung time mas magiging confident na tayo, sali na tayo sa mga poster making contest sa school. Excuse me. So, yung mga gantong moments nung time na yon, lalo natin nakikita na parang nai-incline na tayo, tsaka parang nai-expose na tayo dun sa mundo ng art or ng creativity. And kung babalikan natin, for me, parang sobrang cringy niya na tingnan ngayon for me. Pero kung iisipin natin, ito yung isa sa mga very essential part kung ano ba tayo ngayon. And mas lalo natin ma-appreciate kung ano ba yung meron na tayo ngayong style or kung ano meron na tayo ngayong mga nakuhang success if babalikan natin kung paano tayo nagsimula. So, it is better to check din yung mga ginawa natin ng bata tayo. And for me, ito yung magiging root talaga and mas lalo mo ma-appreciate kung sino ka as an artist. So, ano ba yung mga things that I am inspired during ng bata ko? Ano ba yung mga kinokonsume ko ng bata ako? So, mostly ang mga favorite kong gawin ng bata ko is to watch TV. Mostly Cartoon Network, Nickelodeon, Disney Channel, Sesame Street, mga ganyan. So, while watching it, tinatry ko i-emulate, tinatry ko replicate yung mga napapanood ko sa TV. Dinodrawing ko sila sa papel. Wala, kunyari si Pikachu, dodrawing ko si Dexter sa Dexter's Lab. Kasi parang lagi naman na doon lagi tayo nagsisimula as a kid na creative or as an artist na bata. Nagsisimula tayo by replicating, by copying ko ano yung mga nakikita natin. And I'm also a fan of mga toys. So pupunta tayo sa Toy Kingdom no bata tayo. So check natin yung mga action figures kahit di natin bibilin. Tapos
na-a-amaze lang ako dun sa mga ano, sa illustration sa card back ng mga toys. Yung layout and yung mga illustration dun sa ano, yung mga sobrang heavily detailed na illustrations ng mga packaging nila. So parang dun pa lang pala, na-appreciate ko na pala yung mga ganong klaseng bagay. And at the same time, mahilig din ako bumili ng comic book. Dati kasi meron sa may ano, sa may Parañaque, sa may Jaca Plaza, naalala ko, may parang may National Bookstore dun na puro comics siya. So parang bihira yun for a national bookstore ng dati. Tapos bumibili ako, papabili ako sa mami ko, mga Superman, mga Marvel, ganyan. Tapos hindi ko naman binabasa, tinitingnan ko lang yung mga itsura ng mga superhero, tapos kung gaano ka-rich yung proportion nila, tapos yung colors. So by that, na-expose na ako sa mga ganong bagay. And lastly, um, pag pumupunta ng mga malls, na mahilig akong pumunta sa mga ano, sa mga boutique ng mga t-shirt, like kung naalala niyo yung mga ano, yung The T-Shirt Project, yung mga spoofs, yung mga nasa gitna ng South Mall dati. So talagang ano, tinitingnan ko lang sila, tinitingnan ko lang kasi yung mga t-shirt nila naka-display talaga sa glass. And pumapasok din ako sa ano, sa store ng artwork, tapos na-amaze lang ako sa mga design, sa mga illustration. So parang sabi ko, one day gusto ko rin magkaroon ng ganito, yung meron akong store, tapos meron akong mga t-shirt na gagawin, mga gano'n. So, yun yung mga things that I consume nung bata ako, na I think hanggang ngayon nadadala ko pa rin siya sa trabaho ko. So, paano ba nagsimula yung journey? I mean, during those times, bata ka, wala kang formal training. Hindi naman ako yung tipong batang in-enrolled ng magulang sa painting workshop or art workshop or design workshop kasi hindi pa naman gano'n ka-expose dati. I mean, hindi pa gano'n kalaki yung opportunity dati sa mga gano'ng workshop. Like, hindi masyado pinapansin. And then, nag-start siya for me yung formal training talaga nung college. So, nagsimula siya nung sumakay ako sa UV Express. Alala-alala ko pa yun, 2014 yun. Sumakay ako sa UV Express and punong-puno talaga ng excitement. Punong-puno ng excitement talaga yung ano ko, yung soul ko. Sabi ko, pagpasok ko sa Mapua, gagalingan ko talaga. Sabi ko, gagalingan ko talaga, i-improve ko talaga yung gawa ko. Tapos gusto ko talaga matuto, sabi kong gano'n. So, nag-enroll ako sa Mapua to take BS in Multimedia Arts and Sciences. Mapua Institute of Technology pa yung pangalan na naabutan ko pa. And then, nung time ko with Mapua, ito yung very ano, naging experimental phase kasi sa Mapua kaya multimedia yung kinuha mo. So lahat talaga ng iba't ibang klaseng fields tatahakin mo. So natuto ako mag-painting, natuto akong mag-graphic design, natuto ko ano ba yung mga typography na yan, Photoshop even. I mean, nung high school kasi ako, hindi kami tinuruan mag-Photoshop or digital art or something. Pero yung mga ibang classmate ko, marurunong na sila mag-Photoshop. So, grabe rin kasi first time ko lang rin ma-expose sa mga gano'ng bagay. So, shocking siya pero sobrang fulfilling. And ayun, ang dami ko in-explore. Natuto ako mag-3D, natuto ako mag-animation kahit papaano. And then, good and bad siya for me. Not bad, pero somewhat bad. Kasi good dahil syempre na-expose ka sa mga bagay na gano'n and natutunan mo siya. And hanggang ngayon, na-apply ko pa rin siya sa trabaho ko. Somewhat bad kasi during that time nawala yung focus ko dun sa style ko na ginagawa ko nung early years ko, nung kabataan ko, which is yun nga yung mga cartoon characters and everything. Kasi nga, syempre sa art school or sa design school, syempre may mga plates yan. So sobrang objective talaga. So gagawa kayo ng portrait, gagawa kayo ng anatomy and everything, gagawa kayo ng 3D design. And ayun, so parang nawala lang yung focus ko kung ano ba talaga yung gusto kong mangyari. Pero blessing siya kasi kung hindi ko natutunan 'tong mga ganitong bagay, hindi ko siya na-a-apply ngayon sa mga ginagawa ko. So sobrang thankful ako nung time ko with Mapua. So after Mapua, nung graduate ako 2018, na-all blue ko siya. All blue kasi yung term 'pag wala kang bagsak sa Mapua. So sabi ko, grabe naka-all blue ako pero ang Mapua known to be ano, a school na bagsakan talaga. So, we consider Mapua as ano, we call Mapua as hell. Tawag nga 'pag final sa Mapua, Hell Week. 'Yun ang tawag sa Mapua 'pag Hell Week. Kasi nga very fast pace siya, eh. Kung sa ibang school, 2 sem lang, I think sa Lasal parang 3 terms.
Sa Mapua 4 terms, core term siya. So grabe, sobrang fast-paced, zombie yung mga tao, ta's lahat tututulog sa lapag lang. Kasi nga ano, matindi talaga yung, mga ginagawa sa Mapua that time. And then sabi ko, grabe na-street ko yung Mapua. So sobrang confident ko, sabi ko, "Paglabas ko sa Mapua magiging best ako sa ginagawa ko," sabi ko, "Magiging magaling ako," sabi ko. Sobrang confident ako na sabi ko, "Paglabas ko sa Mapua, 'pag nakapag-work na ako sa totoong industry na talaga, magiging magaling din ako," sabi kong gano'n. So, sobrang confident ako. And then, boom, dark days. Dark days kasi sa sobrang overconfident ko, di ko alam na alikabok lang pala yung mga nangyari nung college days ko, kung iko-compare mo dun sa industry. Parang ano lang pala ako, putik, sabi ko, alikabok lang pala nitong mga ginawa ko nung time na yun. Wala pala akong ano, kumbaga wala pala akong dapat ipagmalaki. So, na-overwhelm ako, to be exact, na-culture shock ako, na-shock ako sa industry. Kasi mas matindi pala sa industry, mas challenging, mas matindi ang competition, mas matindi yung, I mean kung college kami mga terror props dito, talagang ano, ah, buong buto't balat mo papasukin talaga ng mga comments talaga tsaka mga feedback na talagang mada-down ka talaga. So, being a fresh grad na confident ako na magiging magaling ako sa gagawin ko sa creative industry, naging olats ako sa mga first, work ko. So, yung first work ko isa siyang ano, parang graphic agency sa US. Sobrang toxic, sobrang toxic ng workspace to the point na yung boss ko pinag-iinitan ako kahit wala naman akong ginagawa. So naging gano'n yung setup nung time ko sa mga first work ko. So in short, naging job hopper ako, ayun nagjo-job hopping ako, kung saan ako pupunta, tumatagal ako sa work ko parang 3 months pinakamatagal na, ta's 6 months ganyan. So ngayon sabi ko, "Ba't gano'n?" Sabi ko, ang taas nung confidence ko sa sarili ko na paglabas ko mas gagalingan ko pa. Pero ba't gan'to sabi ko, parang di ata ito yung ine-expect ko. So tanggal lahat ng pride ko, tanggal lahat ng excitement mo, and tinatanong ko lagi sa sarili ko, "Is it worth it? Worth it pa ba 'tong ginagawa ko o anong anong kuwenta nitong ginagawa ko?" Sabi ko. "What's my purpose?" Sabi ko, "Ano bang purpose ko sa industry na ito? Anong purpose ko sa anong maiaambag ko sa creative industry?" Sabi ko. "Anong maiaambag ko sa sarili ko bilang isang artist or bilang isang designer? Puwede bang mag-quit na lang? Should I just quit?" Sabi ko. Kasi wala rin naman, sabi ko, "Quit na lang ako, magpapaka-bum na lang ako dito sa kanto." Sabi ko, ayan, makikian na lang ako dito, makikikain na lang ako sa mga magulang ko, just do nothing. Kasi hina ng loob ko, ayoko mag-step up. Ayoko mag-step up, nanghihinaan na ako ng loob dahil nga sa mga nangyaring mga first, shocking days, yung months ko sa unang work ko. Talagang nanghinaan ako ng loob na sabi ko, ayoko ng mag-continue, ayoko na mag-step up. Kung magko-continue man ako, gusto ko yung komportable na lang na trabaho, pero kikita pa rin akong pera. So gusto ko na lang, kikita na lang ako ng pera pero komportable ako sa ginagawa ko. So gusto ko comfort, but at the same time money. So parang yun na lang yung nagiging philosophy ko sa buhay ko nun. And then, ayun, so ang nangyayari is struggles in my career equals struggles in my creative identity. And because of that, yung naging lost ako, yung mental health ko bumagsak na siya, and nadamay na rin yung physical. So from 170, naging obese ako, like umabot ako ng 220 pounds. So inabot ko yung obesity na stage na yun. Tumaas yung BP ko, high blood ako, di ako makalakad ng maayos, hinihingal ako 'pag naglalakad. 'Pag natutulog ako, di rin ako makatulog ng maayos, puro sleep paralysis ang ang inaabot ko everyday. And because of that, nag-struggle na rin ako sa creative identity ko. So, wala na akong pake. I mean, kinalimutan ko na kung ano yung style na ginagawa ko nung bata ako tsaka nung college ako, yung success ko nung bata ako. Wala, gusto ko lang komportableng trabaho, basta nagtatrabaho ko, tapos sumisweldo ko, yun lang. Tapos yung identity ko sa creative, parang sinasantabi ko na lang siya, hindi ko na siya priority.
And then sabi ko, one day, sabi ko, na-realize ko na hindi pala talaga madali. It's not easy and you will fail. So ito na, nasa failure stage na ako for me that time. And then I realized, sabi ko, di ako pwede magmukmok dito and maging stuck na lang dito. So I just realized again na creativity is about making mistakes. Or kung pwede nating sabihin, life is about making mistakes. So it's big, bold, and messy. Sobrang messy talaga niya, lalo na pag binibuild mo yung creative journey mo. So sabi ko, stuck na ako dito sa dark days ko. Ayokong forever na dito ako sa dark days ko. I just realized. And then, sabi ko kailangan gumawa ng bold move. Big and bold move para makalabas ako dito sa dark era na to, kasi sabi nila. So, ang ginawa kong bold move is to quit my day job. So, I quit my day job and tried pursuing my dreams. So, tinry kong mag-freelance. So, this is early 2019 ata to. Sabi ko, mag-freelance na ako. Sabi ko, ayoko na magtrabaho sa ahensya. Sabi ko, ang hirap. Sabi ko, ang hirap. Gusto ko yung sarili kong pacing. Gusto ko, papalaguin ko ulit yung style ko. Sabi ko, kasi dun ko tingin mag-grow ako or dun ko tingin na magde-develop pa ako as a person or as an artist or designer. So, tinry ko i-pursue yung dreams na yun. And one of the highlights siguro nung that time is I collaborated with Vans Philippines and Vans Asia. So, nakasali ako sa kanilang customization contest nung 2018. Ay, 2019 ba to? Something. And then, nakaabot ako sa top 3. And dahil doon, nagkaroon ako ng mga opportunity to be invited sa mga events na like yung House of Vans noong 2018. So, nag-live skate deck art ako. So, ano siya, very fulfilling kasi syempre Vans yan, di ba? So, one of the brands yan na talagang nilulook up to mo, lalo na nung college ka. So, talagang one of the dream come true talaga para sa akin yung time na to that I collaborated with them. And because of that big bold move, tinry din namin gumawa ng mga partners ko tsaka ng mga classmates ko sa Mapua ng isang branding studio, and we call it Odin and Grotesque Design Studio. So during that time, okay naman siya. Like, feature kami kahit papaano ng mga design pages sa FB tsaka sa IG. And na-feature kami ng Adobo Magazine pa, mga ganyan. So, sabi ko, okay na rin ha. Sabi ko, kahit papaano, medyo nakakapagbigay tayo ng konting ingay sa design industry. Sabi ko, okay, ayos to. Sabi ko, tuloy natin to, tuloy natin to. Sabi ko rin sa sarili ko, ngayon, mas nakikita ko na yung purpose ko. Sabi ko, ito siguro ako. And then sabi ko, di ako titigil lang doon. Gusto ko gumawa ng clothing brand. Yung dream ko talaga, like gumawa ng clothing brand. Ayoko na sabihin yung pangalan ng brand ko na to. Pero hindi pa siya antibiotic smile that time. Pero sobrang, ang pangit lang talaga kung marirealize ko lang ngayon. Ang pangit ng pangalan. So, na-ready ko na. May mga suppliers na ako. May mga design na ako naka-ready for the collection and everything. Naka-ready na yung mga stickers. Tapos sabi ko, ready na for production to. Sabi ko, G na tayo, gagawa na tayo ng clothing brand, sabi ko. And then 2019, dark days na naman. Boom. My dad suffered from stroke. So sabi ko, okay. Kala ko bright days na. Pero may nangyari na namang pagsubok, sabi ko. So nagsuffer ng stroke yung dad ko. Na-ICU siya. So matindi yung stroke na inabot niya. To the point na naka-ICU for 1 week and then 1 week sa hospital. So, halos 2 weeks sa hospital. So, bagsak na naman ako. Kasi syempre, shocking siya eh. Sabi ko, bakit ganun? Na ako eh, tag ito kung kailan nagugustuhan ko na yung ginagawa ko. At the same time, feeling ko mag-grow na ako sa ginagawa ko. Ba't biglang may gantong pagsubok na naman, sabi kong ganun. Tapos, ang nangyari pa nito, syempre, naging breadwinner ka na. So, breadwinner na ako nun. And then, tinatanong ko yung sarili ko, bakit ganito ulit yung nangyari? Sabi ko, ano naman tong mangyayari sa akin? So, ang nagiging priority ko that time na is more of a survival na ulit. Survival mode na naman. So, parang iisip ko na naman ulit, paano ulit ako kikita ng pera? Paano ulit ako makakapag-earn ng income and everything. So, yun ulit yung nagiging goal ko, survival. So, how will I earn money to pay the bills and at the same time pay yung
hospital bills. So because of that incident, tinatanong ko talaga si God. God, sabi ko, ba't ganun? Ba't ako na naman? Sabi ko, ah, kung kailan papasok na ako sa gusto kong ginagawa, ngayon pa dumating ito. Pero sabi ko na lang, I will trust his plans. So, ang ginawa ko, gumawa ako ng action. And I just realized sabi ko sa sarili ko, it's not my time yet, sabi ko. It's not my time yet. Hindi pa ngayon yung time para i-build ko yung dreams ko. I need to refocus. I need to recharge and do you realistic things muna. And realistic things, ibig sabihin, kalimutan ko muna ulit yung mga pangarap ko na gusto ko mangyari, which is yung clothing brand na binubuo ko that time. And although si Odin and Grotesque Design Studio, gumagalaw naman siya, pero dito, slowly lang siya. Kumbaga, nandiyan lang siya for side racket namin, ganyan. So, ang nangyayari, parang dito, kinalimutan ko muna si lifestyle brand and gumawa muna ako ng mga practical and realistic things. So, I reached out to some of the local brands to help pay the hospital bill. So, nag-reach out ako sa mga local brands, like, lahat, as in, basta may makita ako sa Instagram, uy, ano to, Big Automatic, chat, hey, I'm Jetro Alba, I'm an illustrator and designer, blah, 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 blah. Here are some of my works, send ko yung Behance ko, send ko yung IG ko, hey, DBTK, I'm Jetro Alba, ganyan, ganyan, ganyan. Dami ko na chinat, siguro nasa, lagpas 50. Or ewan ko, basta may mga nag-reply, sabi, wala pa silang budget for this kind of commissions. O yung iba naman parang sabi nila na parang, sige, gumawa ka lang ng gumawa hanggang next time, makaka-collaborate ka na namin, ganyan, ganyan. So, I mean, ngayon, kung aminin ko, it makes sense kasi hilaw pa talaga yung trabaho ko nung time na yun eh. Hilaw pa. Sobrang hilaw pa niya. Sobrang raw pa niya na parang sabi ko, kaya pala di pa nila ako kinukuha. And dahil sa pangyayari na yon na kailangan ko mag-refocus, nag-apply ulit ako as an employee, as a designer for a digital ad agency. And during that time, sumabay din, thankfully, habang nasa hospital ako noon, nagdo-drawing ako, and then bigla may nag-reply si DBTK. Nag-reply si DBTK. So, si DBTK nag-reply siya kahit alam kong ganun pa kahilaw yung trabaho ko, pero nag-trust si DBTK to collaborate with me and to do some design commissions for them. So dahil kay DBTK, nabuo yung partnership namin for a long time. I mean, ito yung mga first works namin with DBTK. Nag-reach out sa akin si creative director ng DBTK. And then, dahil doon nag-grow yung partnership namin and we created a lot of designs. Hindi ko na nasama lahat ng design dito, pero here are some of the highlights. So, gumawa rin kami with DBTK and H&M, tapos DBTK with Monday Sock. So talagang, grabe yung naging exposure ko sa kanya. And because of that, nakapag-land ako ng marami pang projects with local and international brands. So dahil sa pangyayari na yon, nag-open pa to ng other opportunity for me to work with other brands and to have a collaboration din with iba't ibang klaseng tao, marami akong nakilalang tao, marami akong naging kaibigan. So thankful ako na sabi ko, okay, kaya pala nangyari yung dark days ulit na yon para mag-lead ulit ng bagong set of bright days. So ito na siya. So habang nag-work ako sa isang digital ad agency. Sinasabay ko yung illustration career ko and at the same time si Odin and Grotesque. And then one day, because of the pandemic, 2020, naapektuhan yung work ko. First time ko pa naman tumagal ng 1 year sa isang trabaho. And then, hindi ko na na-realize, biglang 3 years na pala ako nagtatrabaho dito without knowing it. 3 years na pala ako nagtatrabaho dito sa ad agency na to. Kasi nga, tumagal ako dahil very flexible siya. And at the same time, dahil sa sobrang flexible niya, nagagawa ko on the side yung mga gusto kong gawin, like yung mga illustration projects, mga ganun. So sayang na wala yung company na yon. And because of that, napilitan na akong mag-solo. So I decided to go solo. And this is the reawakening stage na ng aking career. So I decided to go solo and
as a full-time artist and illustrator. So this is last year siya nangyari, 2022 of Feb. So sakto 1 year na ngayon. So I would like to begin this talk. So ngayon pa lang tayo magsisimula sa talk talaga. So the second part of the talk, gusto ko siyang simulan with a quote from Kobe Bryant. Sabi ni Kobe sa isang interview niya, "The result really does not matter. It's the figuring out that matters." So ano ba yung ibig sabihin ni Kobe dito? Sinasabi lang ni Kobe na even though hindi mo makuha yung goal na hino-hope for mo or inaasam mong goal, ultimate goal, pero yung figuring out stage na matututo ka, madadapa ka, and at the same time magde-develop ka kung sino ka man ngayon during that time. Ito yung mas important. Ito yung nagma-matter talaga. Kung paano ka nag-grow, paano ka nag-develop. Yung end result, andyan na yan eh. Kung mag-fail ka man or magsa-success ka, andyan na yan. Pero yung figuring out, yun daw talaga. Yun daw talaga yung pinaka magma-matter. Kasi doon ka mag-grow, doon ka matututo at doon ka magma-mature. So, simulan ko lang ng quote ni Kobe Bryant. So, simulan na natin ngayon yung embracing your creative identity. Because of that, since nag-freelance na ako, nag-full-time na ako as an artist, sabi ko, ready na ako. This time, ready na talaga ako. Kasi naging analytical na ako. Like, kinumpit ko na, sabi ko, okay, kaya na pala, kaya na mag-solo talaga. So, and yung clients ko naman na, for a month, every month naman meron siya. So, 1 year na akong freelancer and so far, so good. Ang daming opportunity dumarating and sobrang thankful and blessed ako dun sa mga bagay na yun. So, embracing your creative identity. Ngayon, ikikwento ko na kung paano ba yung naging process on how I embrace my creative identity. And malay nyo, sa inyo rin, baka maging ganito rin yung formula nyo or maybe matry nyo ma-apply sa pag-build ng creative identity nyo. Creative identity kasi, very important to if you want to to be unique talaga sa ginagawa mo. So before you embrace your creative identity, you must first understand your creative identity. Meaning to say, kailangan mo malaman ng lubusan kung sino ka ba as a creative. So before you embrace it, kailangan mo na maintindihan mo talaga. So paano mo siya maiintindihan ng maayos? You need to rediscover and reconnect. So meron akong ginawang 3 steps on how I understand my creative identity. So kayo din, kahit ngayon or like after this talk, try nyo i-list down or try nyo gawin tong 3 steps na to. So the first step is rediscover your influences. So babalik ulit tayo sa umpisang nangyari, yung early years. So start from your childhood or your teenage years. So alalahanin mo ano ba yung mga bagay na or activity na ginagawa mo ng bata ka. And you should answer this question. What particular object, event, or concept gives you joy? So, alalahanin mo, ano ba yung mga bagay or mga konsepto na pag naalala mo, talagang natutuwa yung soul mo or natutuwa ka. Natutuwa ka lang, nagiging masaya ka lang pag naalala mo. So, it might be a food or it might be, kunyari, cars or toys. For particularly sa akin, toys, action figures, comics, TV shows, cartoons. Yun talaga yung mga hilig ko ng bata ko. And hanggang ngayon, na-apply ko pa rin. So, ito sila. So, ayun yung mga bagay na talagang nagbibigay sa akin ng joy. Cartoons, comic books, mga Sesame Street puppet shows. So, sobrang na-amaze lang talaga ako. And lately, yung mga retro basketball culture. Talagang tuwan-tuwa ako doon. So if you're done now with rediscovering your influences, now it's time to study the life and work of your favorite artist, designer, writer man yan, photographer man yan, animator man yan, creative director man yan. Just study their life, be obsessed on their work, be obsessed on their life. Study nyo kung paano ba yung nagiging proseso nila, paano ba yung creative thinking nila, ano ba yung design philosophy nila, ano ba yung art philosophy nila. Try nyo maging immersed dun sa artist na yun na mga gusto nyo. Or like, try to list down your design or art heroes. So for me, ito siya. So, marami akong art heroes, marami akong design heroes. Like, every month or every day, nagbabago-bago yan. May nadadagdag, may nawawala. Pero ito yung mga constant.
Sila yung mga consistent na lagi nandiyan sa list of mga art or design heroes ko. So, nandiyan si Jim Henson, the creator of Sesame Street and the Muppets. Si Kit Haring, na isang kilalang street artist sa New York dati. And then si Jack Kirby, na isang comic book artist, illustrator na kasama ni Stan Lee before, the one who created Spider-Man and all of those famous Marvel superheroes. And Cos, Brian Donnelly, which is one of the greatest contemporary artists ever. So sila yung mga naging design heroes ko talaga. So once na-establish nyo na kung sino yung mga design heroes nyo, it is time now to study their work. So for example, kay Jack Kirby, unang-una. So si Jack Kirby, yung work niya characterized by hard shadows, kasi nga very strong yung mga features ng shadows niya. Psychedelic colors, action figure anatomy, dynamic composition, and yung rich storytelling niya. So, kung makikita nyo, si Jack Kirby, may mga shadows tong gawa niya, talagang sobrang dominant. Pati yung colors niya, sobrang psychedelic. Sabi ko, parang sobrang interesado ko sa trabaho niya. That's why tinry ko siya i-apply sa trabaho ko. Pero ang goal is to not copy exactly kung ano ba yung ginagawa ng artist na yun. Pero try to add a twist to make it your own. So sa akin, since si Jack Kirby, grabe, syempre diba, Marvel artist yan, like yung foreshortening niyan, matitindi, yung anatomy niyan, talagang sobrang almost perfect na, di ba? Pero sa akin, ang nangyari is since di naman ako ganun kagaling kay anatomy, so sabi ko, yung imperfection ko na yun, or yung weaknesses ko na yun, tatry ko siyang gamitin as a strength ko. So because of that, ayan, medyo mas stylized yung sa akin, mas jagged line work, mas squiggly yung lines, kasi nga, yun talaga yung weakness ko, yung sobrang mga precise na linya, precise na composition. So sabi ko, ayun, at least kahit papaano, naun ko siya. Pero alam niyo, merong inspiration ni Jack Kirby. So I think one of the artists din na inspired kay Jack Kirby, si Sir J.P. Quizon. So yun rin sinasabi na one of his design heroes is Jack Kirby, si Gigzilla. So sabi niya, ay nga, since nakikita niya yung mga hindi sukat-sukat na letra, doon siya na-inspire kay Jack Kirby. So yun. So the second one is Jim Henson. Si Jim Henson, the creator of Muppets. So ang feature ng kanyang mga gawa is, yun nga, hairy creatures, medyo sa mga mabubuhok na characters, happy and fun feeling vibe lang, evokes nostalgia, and isa sa mga pinakabilib ako sa kanya is yung consistency niya sa character design. Kahit si Ernie pa yan, or kahit si Kermit the Frog pa yan, or si Big Bird pa rin yan. Kung hindi man sila magkakasama sa Sesame Street, alam mong part pa rin siya ng creation ni Jim Henson. So, ganun katindi yung consistency niya sa paggawa ng characters. So, yun yung mga naging inspiration ko kay Jim Henson. Sabi ko, pag gagawa ng characters, dapat kung mapunta man yan sa ibang lugar or mapunta man yan sa ibang layout, dapat makikita nila, parang gawa ko pa din. So, ganun katindi yung consistency niya sa paggawa ng characters. So, yung naging effect niya sa gawa ko, ganito. So, na-inspire ako kay Jim Henson. Kung sa kanya, mas kiddie, kasi nga, children show yung ginagawa niya. Sa akin, mas may konting double meaning. Mas may pang-adult, may adult touch. Kumbaga, pwede pang-adult. So, as you can see, yung mga mukha nila, parang may double meaning na medyo may konting psychedelic feeling, tapos may konting parang high in the moment feeling sila. Tapos, inalis ko lang yung parang very kiddie vibe nung Jim Henson. So, mas ginawa ko siyang mas appropriate kahit sa mga adult audiences. So, yun. So, mas detailed siya, tapos mas wild lang yung composition. And then, third is Kit Haring. Si Kit Haring naman, isa sa mga inspiration niya sa akin is yung free figuration niya. The way he draws yung mga character niya, very playful yung features ng anatomy. Isa sa mga, nag-inspire sa akin kay Kit Haring. So, vibrant and striking colors, of course, doon din ako na-inspire. And tightly arranged composition and fun and lively. So, paano siya na-apply? So, ganito ko siya na-apply sa gawa ko. Pero ang difference ko, kung paano ko siya na-own ko siya as mas my style, is because since ang strength ko is by adding facial features, since si Kit Haring,
blanco yung mga face ng characters niya. Ang nagiging emotion na lang is yung sa figures ng anatomy ng gawa niya. So ako sabi ko, ang gagawin ko, magfo-focus pa rin ako sa facial features. So yung akin, prefiguration siya, pero focus pa rin sa emotion ng facial. Yung mukha pa din nakangiti or like masaya ganun. So ayan. And then lastly si Cos. Si Cos naman, ang na-realize ko dito is yung worth mo bilang artist. Si Cos nagsimula, we all know that the graffiti street artist lang siya dati underground. Tapos ngayon, kumbaga yung independent art niya nag-rise to into high art. So parang isa rin to sa inspiration ko sa kanya. Sabi ko, my goal ngayon is to try to transition yung gawa ko bilang, kumbaga, mag-develop pa siya at mag-elevate pa yung gawa mo. And another thing na na-amaze ako sa kanya is yung the way he collaborates with other brands. So, kahit anong brand pa yan, basta may touch ni Cos. Basta solid yung identity mo as an artist. Kahit tubig pa yan, or kahit baso lang yan, or kahit kurasan lang yan, basta solid yung identity mo as an artist, pwede. Parang di ba si Murakami nakapag-collaborate sa isang, I'm not sure if it's a water or a drink. Tapos si Virgil Abloh nakipag-collaborate sa Evian ba yun? Yung water, yung purified water. So, pwede pala, di ba? So, ayun. Basta solid yung identity mo as an artist. So, because of that, I tried to create mga paintings for gallery and for collectors. And na-inspire din ako dahil nga syempre si Cos, di ba, kilala siya bilang isang toy designer din. So, once in a while, nakapag-try din akong gumawa ng toy. And ayun, nag-release ako for Antibiotic Smile noong 2021. And eventually, sana ngayong year makapag-release pa ng more toys. And of course, the collaboration na, kumbaga, pag nakipag-collaborate ka sa brand, i-all out mo na talaga yung style mo. All out mo na talaga. Huwag ka na mahiya. So, si Nike, ayun, talagang bigyan nila ako ng freedom to create my own style and to, talaga, express